Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo pwedeng ipakita yung business opportunity mo nang hindi nag-hard sell or matag bilang pushy salesman. So hi po, I'm Christopher Valdez of marketinggeniussecrets.com and isa akong online and network marketer. So gumagawa ako ng mga short training videos at mga review ng mga digital products and softwares na maaaring magamit natin sa pag-market at makapag-save ng maraming time and effort para sa pagpapalago ng ating home-based business. So umpisahan natin ito sa quote na ito. Okay? Familiar ba kayo sa quote na ito? The healthy do not need a doctor. It is the sick who do. So pwedeng yung tanong ninyo ngayon, anong connection nito doon sa topic natin? Tama? Okay, lahat po ng tao nagkakasakit. Tama? At kapag nagkasakit tayo, madalas ay pumupunta tayo sa doktor dahil naghahanap tayo ng gamot para gumaling yung sakit natin. Tama? So yung tanong ay, nakakita na ba kayo ng isang doktor na nag-hard sell? Nakakita na ba kayo ng isang doktor na pumupunta sa mga kalye at lansangan para magbigay ng flyers na nagsasabing bilhin nyo itong mga gamot ko para ito sa sakit ninyo? Nakakita na ba kayo ng isang doktor na nagpo-post sa Facebook ng buy my medicines now and ease the pain of flu? Or ease the pain of your cough? Or kung ano man sakit na yan? For sure po, yung sagot ninyo dito ay wala. Tama? Kasi yung typical na senaryo ay pumupunta yung pasyente sa mga doktor para humingi ng payo kung ano bang gamot yung iti-take nila para gumaling yung sakit nila. In short, yung pasyente ay naghahanap ng solusyon doon sa sakit nila at yung doktor naman ang nagbibigay ng advice at nagre-recommend ng gamot para doon sa sakit ng pasyente. So yung pinakatanong talaga dito is paanong naibenta ng doktor yung mga gamot doon sa pasyente niya without hard selling or without being a pushy salesman. So yung sagot dito is simply selling the solution. Yung pasyente po, problema niya yung sakit niya at naghahanap siya ngayon ng gamot para gumaling yung sakit niya. At yung doktor naman, inireseta niya lang yung gamot para gumaling yung pasyente at para masolusyonan yung problema niya. Okay? Kaya sa madaling salita, para hindi tayo mag-hard sell or maging pushy salesman, ang kailangang ibenta natin sa ating mga prospect, sa ating target market, or sa ating mga customer ay yung solusyon doon sa problema nila. Okay? Magbigay po tayo ng halimbawa. So say for example, nasa weight loss industry ka, hindi yung mga diet pills ang binili ng mga customers mo, kundi yung idea na makakatulong sa kanila yung mga diet pills bilang solusyon. Okay? Bilang solusyon doon sa problema nila kung paano pumayat, maging fit, at maging sexy. Isa pang halimbawa po, kung nasa beauty industry ka naman, hindi yung mga facial wash at BB cream yung binili ng mga customers mo, kundi yung idea na makakatulong sa kanila yung mga facial wash at BB cream bilang solusyon, okay? Bilang solusyon doon sa problema nila kung paano maging blooming at maging maganda. And finally po, kung nasa network marketing industry ka naman, hindi yung business opportunity mo ang binili ng mga prospect mo, kundi yung idea na makakatulong sa kanila yung business opportunity mo bilang solusyon, ulitin ko po ulit, bilang solusyon doon sa problema nila kung paano maabot yung mga pangarap nila, kung paano may pandagdag sila doon sa gastusin at pagpapaaral ng mga anak nila, at kung paano sila magkakaroon ng mas maraming savings at oras para sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Okay po, wag na tayong lalayo. Halimbawa na lang ay ikaw. Sumali ka ba sa business opportunity mo dahil gusto mo lang masabi doon sa sarili mo na networker ka or distributor ka?
For sure, hindi. Tama. Sumali ka sa business opportunity mo dahil pwedeng gusto mong magka-additional income. Pwedeng gusto mong maging inspirasyon at tumulong sa ibang tao na ma-realize din nila yung desires nila sa buhay. Or pwedeng gusto mo ng mas marami kang oras at panahon para sa pamilya mo. Or pwede din na gusto mo nang umuwi sa Pinas dahil sawa ka ng maging OFW. Pwede din po na gusto mo ng extra savings or pwede din na gusto mo ng time and financial freedom. Okay? So in short, sumali ka dahil merong isang bagay na gusto mong masolusyonan na problema sa sarili mo. So kung susumahin natin ito, ang tao ay hindi bumili ng produkto or business opportunity. Ang binili ng tao ay yung posibleng solusyon doon sa problema nila. Hindi bumibili yung tao dahil sa features ng produkto or ng business opportunity mo. Secondary na lang po yun. Ang binibili talaga ng tao ay yung benefit na may bibigay ng produkto or nung business opportunity mo. Okay? And dapat lagi nating tandaan, willing maglabas ng pera ang tao or willing gumawa ng paraan para magkapera ang tao para sa mga solusyon doon sa problema nila. So pwedeng tumatakbo sa isipan mo ngayon, paano ko ibebenta yung idea na solusyon yung produkto at business opportunity ko sa mga prospect? Okay, ihalin tulad na lang po natin yung MLM or yung business opportunity mo sa isang doktor. Kung paano mo ipe-prescribe sa pasyente mo or sa prospect mo yung gamot para doon sa sakit nila. So yung first step is expose their sickness. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pakikinig. Dapat pakinggan at unawain mo ng mabuti kung ano ba talaga yung problema ng mga prospect mo. Unawain mo kung ano ba yung desire at gustong makamit sa buhay ng mga prospect mo. Kung ano ba yung tumatakbo sa isipan nila bago matulog at paggising sa umaga. At kung ano yung kinakatakutan nilang mangyari kapag hindi nila nabigyan na solusyon yung problemang yon. And kapag masagot mo yung mga tanong na yan, yun ang babanggitin mo sa prospect mo. At yun yung magtutulak sa kanila para pakinggan yung sasabihin mong solusyon doon sa problema nila. Okay? Second step is generate interest in your medicine. So magagawa mo po ito sa dalawang paraan. Una, establish value. So mag-focus ka doon sa value na may bibigay ng produkto or ng opportunity mo doon sa mga prospect mo. Makakapag-save ba sila ng maraming oras at panahon doon sa benefit ng produkto or ng opportunity mo? Yung pagbili ba ng produkto mo or pagsali nila sa opportunity mo ay maiibsan ba yung mga kinakatakutan nilang mangyari sa buhay? Kaya bigyan mo ng diin yung value na makukuha nila dito. Okay? And pangalawa, engage and connect with them. I-connect mo yung sarili mo sa kanila. Mag-build ka ng rapport sa kanila para magtiwala sila sa'yo. And kapag ganito kasi, mas magiging open sila na bumili ng produkto mo or pakinggan yung opportunity mo. Actually, lagi ko itong sinasabi. Ang tao ay bumibili at sumasali lang sa mga taong kakilala at pinagkakatiwalaan nila. At yung pag-build ng relationship mo sa kanila, yung first step para ma-establish mo yung tiwala nila sa'yo. Okay? At ito rin yung isa sa mga susi in selling and sponsoring. And finally, step 3, help them by giving your solution to their problem. So, i-position mo talaga yung sarili mo, yung produkto mo, or yung opportunity mo bilang solusyon sa mga problema ng mga prospect at target market mo. Dahil willing talagang gumastos ang tao para sa mga solusyon o para sa kahit anong bagay na makakalutas doon sa problema nila. Okay? So ngayon po, tatanungin ulit kita. Alam mo na ba kung ano talaga yung binibenta mo? Tama po. Ang binibenta mo ay solusyon. Yung solusyon doon sa problema ng mga prospect mo. Okay? So, that's it po.
I hope may nakuha kayong value sa short training video na ito, and kung may nakuha kayo, please do me a favor, i-share po ninyo yung link na ito sa inyong Facebook or any social media account upang sa ganun matutunan at malaman din ito ng inyong mga kaibigan and team members. And I will truly appreciate it po kung gagawin nyo ito para sa akin. And isa pa, kung naghahanap kayo ng team na masasamahan ninyo para mag-guide at tumulong sa inyo sa network marketing career ninyo, you can check and review our training website sa link na ito, www.marketinggenyosecrets.com/HenyoWorld. Also po, please like my Facebook fan page, www.facebook.com/Christopher Manzano Valdez. And you can follow me also in my Twitter account, www.twitter.com/Toffel_Valdez. Or pwede din po kayong mag-subscribe doon sa YouTube channel ko, http://bit.ly.com/Christopher_channel. Or kung may dagdag katanungan po kayo, you can email me at christopher@marketinggenyosecrets.com, or pwede ninyong ilagay sa comment sa baba ng video na ito yung gusto ninyong itanong. Okay? Also po, kung gusto ninyong mauna sa lahat ng trainings na ginagawa ko, sa mga tools and website na nire-review ko, na maaaring magamit ninyo to save lots of time and effort sa pagmamarket, please subscribe to our email list. Punta lang po kayo sa www.marketinggenyosecrets.com, then mag-subscribe po kayo dito. Okay? Puntahan nyo lang yung orange box na yan, and nilagay po ninyo yung email address niyo upang sa ganon makapag-subscribe kayo doon sa email list namin. And sa ganitong paraan din kasi, may papadala namin ng diretso sa email address ninyo yung mga strategies, techniques, and training videos na ginagawa ko. And finally, meron din akong ginawang Mind Master Group sa Facebook ngayong araw na ito. Anyone po basta networker or aspiring to become a networker can join in this Mind Master Group for free. Okay? Ang vision ng Facebook group na ito ay mag-provide ng maraming value tungkol sa mga tips and how-to knowledge and strategies na pwedeng i-apply ninyo sa inyong networking business. Mga napapanahong tools and softwares na pwede ninyong magamit para makapag-save ng time sa pagmamarket. And syempre, mga downloadable reports in the form of ebook. Okay? And pwede nyo pong i-search ito. Ang pangalan ng Facebook group ay Pinoy Networkers Fantastic Mind Master Group. And punta lang po kayo dito sa link na ito, www.facebook.com/groups/Pinoy Networkers Mind Masters. Limited slots lang po ang tatanggapin dito, and after ng limited slots na ito, ay malaki yung chance na hindi na kami tumanggap ng members sa Facebook group na ito. Again, add yourself guys, and pwede nyo din pong i-add dito yung mga team members and downlines ninyo sa Facebook group na ito. And libre po siya. Okay? Again, Christopher Valdez po of marketinggenyosecrets.com. Thank you po for watching.